Kumusta ang linggo mo? Mabigat ba? Magaan? O parang halo ng pag-asa at pagod? Kung ganun, itong video na to, para sa puso mong pagod pero ayaw sumuko. May mga araw na sinasabi natin, naniniwala ako sa Diyos. Pero kung tapat tayo, may parte pa rin sa puso natin na kumakapit sa takot. Nagpe-pray tayo ng kapayapaan. Pero sa loob-loob natin, nagpaplano pa rin para sa worst case scenario. Pinanghahawakan natin ang pangako niya noong linggo. Pero pagdating ng Miyerkules, nagdududa na tayo ulit. At minsan, naiisip natin, bakit ganito? Sabi ko naniniwala ako, pero bakit parang hindi payapa ang loob ko? Kung naramdaman mo na rin yan, hindi ka nag-iisa. Panguna, ang totoong pananampalataya ay hindi lang paniniwala, kundi pagpapasan ng buong tiwala. Sa Biblia, ang salitang maniwala sa bagong tipan ay galing sa salitang Griego na pisteo. Ibig sabihin, hindi lang pagpayag na totoo ang isang bagay, kundi pagtitiwala ng buong bigat mo. Hindi yung nakaupo ka, pero kalahati ng katawan mo nakaangat pa, kundi na yung buong-buo kang nakasandal. Ganito ang ibig sabihin ng tunay na pananampalataya. Hindi half trust, kundi full surrender. Ang totoo, marami sa atin ay naniniwala kay Lord sa isip, pero hindi pa lubos sa puso. Sinasabi natin, Lord, hawak mo ang buhay ko. Pero may hawak pa tayong backup plan, just in case hindi gumana ang plano niya. Pero sabi ni Jesus sa John 6 verse 29, ang gawain ng Diyos ay ito, manampalataya kayo sa sinugo niya. Ibig sabihin, ang tunay na gawain ng pananampalataya ay hindi lang pag-alam ng tama, kundi pagpahinga sa tama. Pangalawa, ang pananampalataya ay aktibong pagtitiwala, hindi lang tahimik na pag-asa. Maraming beses, iniisip natin na ang paniniwala ay parang simpleng pag-amen. Pero ang tunay na paniniwala ay may kasamang pagkilos. Hindi ito passive, ito ay active trust. Halimbawa, kapag umupo ka sa upuan, hindi ka nagdadalawang isip kung kaya ka nitong buhatin. Ganon din kay Lord. Ang tunay na pananampalataya ay yung pag-upo sa presensya niya ng walang kaba. Kaya tanungin mo sarili mo ngayon, saan ka half-sitting kay Lord? Saan ka nagsasabing, oo Lord, nagtitiwala ako. Pero sa likod ng isip mo, hawak mo pa rin ang bigat. Ang totoong kapayapaan ay hindi dumarating sa kontrol, kundi sa pagbitaw. Ang tunay na, I believe in God, ay hindi lang nasa dila, kundi nasa pahinga ng puso. Pangatlo, kapag nahihirapan kang magtiwala, siya rin ang magpapatatag sa'yo. Ang kagandahan nito, hindi mo kailangang maging perpekto sa pananampalataya. Ang Diyos mismo ang tumutulong para tumibay ka. Kapag nanginginig ang tuhod mo sa takot, siya ang tutukod sa'yo. Kapag pagod ka ng umasa, siya ang magpapaalala na hindi ka nag-iisa. Sabi sa Isaiah 26 verse 3, ang mga taong matatag ang isip ay binibigyan mo ng kapayapaan sapagkat nagtitiwala sila sa iyo. Hindi sinabing ang mga taong walang problema, kundi ang mga nagtitiwala. Ibig sabihin, kahit may bagyo, kaya mong makaranas ng kapayapaan dahil ang tiwala mo ay nakasandal sa hindi natitinag. Pang-apat, believing means resting fully. Kapatid, hindi mo kailangang intindihin lahat. Ang tawag ni Jesus sa atin ay hindi intindihin mo ako, kundi paniwalaan mo ako. Belief means rest. Kapag pinili mong magtiwala, pinipili mong pahingahin ang kaluluwa mo sa Kanya. Kahit hindi mo alam ang sagot, kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Ang parehong Diyos na tumawag sa iyo na maniwala, siya rin ang magpapatatag sa iyo habang natututo kang magtiwala. At doon mo makikita, habang lumalalim ang tiwala mo, lumalawak ang kapayapaan mo. Kaya ngayong midweek, ito ang paalala niya sa iyo. Hindi mo kailangang buhatin lahat. Hindi mo kailangang kontrolin lahat. Pwede kang umupo. Pwede kang huminga. Pwede kang magtiwala. Manalangin tayo. Panginoon, tinatanggap ko ang paanyaya mong magpahinga sa iyo. Turuan mo akong magtiwala ng buo, hindi kalahati. Punuin mo ako ng kapayapaan na hindi galing sa mundo, kundi sa iyo. At tulungan mo akong manampalataya
kahit hindi ko nakikita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nakarelate ka sa mensaheng ito, i-comment mo sa baba. Lord, tinatanggap ko ang iyong kapayapaan. At huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang mensaheng magpapalakas ng pananampalataya mo.